Narito ang isang mabilis na tutorial kung paano maging malungkot sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Unang hakbang, gumising ka kung kailan mo gustong gumising. Huwag gumising sa isang makatwiran na oras. Isang oras na magpaparamdam sa iyo ng kabutihan sa sarili. Siguraduhin mo na gumising ka kapag ang lahat ay nakapagsimula na sa kanilang araw. Talagang gusto mong masigurado na parang nawalan ka ng pagkakataon na magsimula ng maganda sa iyong araw. At pagkagising mo sa kama, huwag mong ayusin ang iyong kama at huwag ka mag-shower. Isuot mo na lang ang suot mo kahapon at pumunta ka sa baba. Mahalaga na magsimula ka sa iyong araw na wala o kaunti lamang ang iyong respeto sa iyong sarili. Napakiramdam mo'y marumi ka at magulo ka. Pangalawang hakbang, siguraduhin laging magulo ang iyong bahay. Ang iyong bahay ay puno ng maraming kwarto at bawat isa ay may espesyal na layunin. Gusto mong siguraduhin na napakahirap gawin ang layunin na iyon. Ang kagubatan ng kalat ay makakatulong sa hindi mo malalaman na ikaw ay isang taong hindi maayos. Ang pag-aayos at ang buhay mo ay hindi na sa ayos. Ito ay isang napakahalagang paniniwala na dapat ay mayroon ka habang sinisubukang manatiling malungkot. Pangatlong hakbang, palaging ipagpaliban ang mga bagay-bagay. Kapag naisipan mong gawin ang isang produktibong bagay, gaya ng paglilinis sa iyong maruming kusina, hayaan mo lang malampasan ang damdaming iyon. Sa wakas, bagong gising ka lang at mayroon kang maraming oras mamaya sa araw upang gawin iyon. Gusto mong maging sanay sa pag-aaproba ng lahat ng mga problema sa buhay mo sa mga hinaharap na bersyon ng iyong sarili na malamang ay may mas maraming gana at enerhiya kaysa sa iyo ngayon. Pang-apat na hakbang, magmukhang abala. Pagkatapos mong umupo upang gawin ang ilang mga trabaho, buksan ang Word document upang magkaroon ka ng pakiramdam na ikaw ay productive. Bigyan mo ng magandang pamagat ang iyong dokumento at pagkatapos ay buksan agad ang iyong Facebook, Instagram, YouTube at Twitter para tingnan kung mayroon kang na-miss na balita. Makikita mo hindi talaga mahalaga ang ginagawa mo. Basta't nakaupo ka sa iyong mesa at bukas ang Word document, makakatulong itong dayain ang iyong konsensya na iniisip na nagtatrabaho ka pero hindi ka naman aasenso sa buhay. Panglimang hakbang, maghintay ng mga pagkakataon. Huwag maging proactive sa paghahanap ng mga bagong oportunidad upang palaguin ang iyong karera o makilala ang mga bagong tao. Maghintay ka na lang na lahat ng iyon ay darating sa iyong pintuan. Sa huli, kung mangyayari ito, mangyayari. Sa isang araw, makikilala mo ang babaeng iyong pinapangarap at magkakaroon ng mga bagay na magiging okay na lang. Marahil, magkakaroon ka rin ng iyong pinapangarap na trabaho kung maghihintay ka lamang ng sapat at matagal. Sa anumang paraan, ang mahalaga ay huwag kumilos. Pang-anim na hakbang, umayaw ka palagi. Kapag inanyayaan ka ng kaibigan mo na lumabas, sabihin mo lang na hindi. Sa huli, sobrang abala mo sa mga araw na ito at marami kang trabaho na kailangang gawin. Kapag nagbibigay sa iyo ang iyong boss ng pagkakataon na mamuno sa isang pagpupulong sa trabaho, subukan mong humanap ng dahilan para hindi sumama. Lagi ka lang humindi sa mga oportunidad. Ang sikreto dito ay ipakita sa lahat na dapat mo lang gawin ang iyong gusto. Maging magaling kang sabihing hindi para tigilan ka na lang tanungin at hindi ka na gagambalahin na gawin ang kahit ano. Pang-pitong hakbang, magduda sa mga tao. Huwag ibigay ang benepisyo ng pag-aalinlangan sa mga tao. Maniwala na ang lahat ay gusto ka lang gamitin at dahil dito dapat ka maging maingat at magtayo ng mga pader para protektahan ang iyong sarili, lalong higit ang iyong emosyonal na damdamin. Asumihin na ang mga ngiti na ibinibigay sa iyo ng mga tao ay peke at ang kanilang motibo ay masama. Pang-walong hakbang, huwag ayusin ang mga bagay na hindi mo gusto sa iyong sarili. Patuloy na mag-engganyo ng mga gawain na magpaparamdam sa iyo na hindi ka tao at mahina. Huwag mong patunayan sa sarili mo na kaya mong malampasan ang mga hadlang o mapabuti ang iyong sarili. Huwag subukang lampasan ang iyong bisyo o baguhin ang iyong pamumuhay para sa mas mabuti. Sumang-ayon sa ideyang ang mga tao ay hindi magbabago
kaya't huwag mong subukan. Pang-siyam na hakbang, magtuon sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Maaari sa mga pagkakataong ito na magalit ka sa trapiko, magalit ka sa gobyerno, at magalit ka sa pandemya. Talagang gusto mong palakasin ang ideya na ang mundo ay sira at wala kang magagawa tungkol dito. Tuunan mo ang mga kahinaan ng iba, ang mga pagkukulang ng iyong bansa at ang kalagayan ng ekonomiya. Panatilihin ang isang kahulugan ng panlabas na locus ng kontrol sa lahat ng mga pangyayari sa iyong buhay. Totoong makakatulong ito sa iyo na maramdaman mong wala kang kapangyarihan, at kung nais mong maging malungkot, ito'y perpekto. Pang-sampung hakbang, gamitin ang takot bilang motivation. Gawin ang takot sa negatibong bunga bilang pangunahing motivation sa lahat ng iyong ginagawa. Itakda ang mga takdang panahon na magpapakaba sa iyo at parusahan ang iyong sarili kapag hindi mo ito natupad. Gumamit ng matinding determinasyon para pilitin ang iyong sarili na maging produktibo, at palaging ipaalala sa iyong sarili na ang iyong buhay ay pwedeng mawala kung hindi ka magiging maayos. Panglabing isang hakbang, gawin lamang ang mga bagay na komportable. Gawing may kapangyarihan ang iyong comfort zone sa kung ano ang gagawin mo at hindi mo gagawin. Kung hindi ito komportable, huwag mo itong gawin. Iwasan ang hindi komportable sa lahat ng gastos at sumali lamang sa mga aktibidad na pamilyar at madali. Huwag mong alalahanin ang pagkuha ng mga bagong perspektibo o karanasan. Manatili sa iyong lugar, mag-operate sa iyong kakayahan. Panglabing dalawang hakbang, maniwala ka na ikaw ay espesyal. Magpakatanggap ka na ikaw ay may karapatan sa mga bagay dahil sa palagay mo'y ikaw ay espesyal sa lahat. Isipin mo na ang ibang tao ay kinaiinggitan ka. Gusto ang mga bagay na mayroon ka sa iyong buhay. Palaging ituring ang iyong sarili na magaling at natatangi at kakaiba. Talagang makakatulong ito upang magkaroon ka ng pag-iisip ng pagiging tagalabas na hindi magiging mahirap na magbukas sa iba at tignan ang mga bagay mula sa kanilang perspektibo. Pero dahil hindi mo naman talaga gustong gawin ang anumang hindi komportable, perpekto ito. Panglabing tatlong hakbang, tignan ang buhay hindi sa kung ano ito, kundi sa kung paano mo ito nais na maging. Mangarap ng isang araw kung saan magiging mas maganda ang mga bagay. Mag-daydream ng isang buhay kung saan wala ng mga problema. Gusto mong siguraduhin na makakatakas ang iyong isip mula sa mga hamon sa harap mo. Gamitin ang iyong mental na energy hindi upang ayusin ang iyong mga problema o mapabuti ang iyong sarili, kundi upang itayo ang mga ito na maging mas detalyado. Isalaysay araw-araw kung ano ang bibilhin mo, kung nanalo ka sa loto o naging isang sikat ka na artista. Palaging ihambing ang iyong buhay sa imahinasyong ito at maging nagtanim ng galit sa kahambingan. Kaya kung hirap ang hanap mo at gustong-gusto mo ang araw-araw na gulo, swerte ka, dahil kung susundin mo ang payo na ito, magiging malungkot ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ngunit ito ang plano ng ating Panginoong Diyos para sa iyo. Jeremias 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito ang gusto ng ating Panginoong Diyos, na huwag maging miserable ang ating buhay, kundi magkaroon ng buhay ng punong-puno ng kagalakan, at nais niya na ito'y mangyari sa iyo. Kaya naman ipasakop natin ang lahat ng ating plano at sundin natin ang mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos para sa atin upang mapuno ang kaligayahan sa ating puso. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ginagawa niyo ang lahat ng mga bagay upang kami, Panginoon, ay mapalayo sa miserableng buhay. Tulungan kami, Panginoon, ipasakop ang aming buong katauhan, ang aming buong puso sa aming Panginoong Jesucristo na siyang nakakaalam ng mas mabuti at pinakamabuti para sa aming buhay. Tulungan kami, Panginoon, na huwag maging miserable, kundi mapununawa ng kagalakan ang aming mga puso mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami
sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.